Pinoy Love Story Series. Ay grabe, sa hinaba ng prosesyon na nilakad natin ngayong araw na to, sa ganitong kakarampot na pagkain pa tayo na uwing dalawa. Reklamo ni G. Kasalukuyan silang umuupo sa isa sa mga bakanteng upuan sa food court ng isang mall sa Recto. Huwag ka na nga magreklamo, masama yan. Kahit gulay lang naman to at isa't kalahating kanin ay kakasya to sa atin. Saka ang mahalaga may makain pa tayo hanggang bukas, ano ka ba? Aniya, naupo na siya. Loisa, nakaka-stress lang kasi. Mula kaninang umaga naghahanap na tayo ng trabaho. Naiiyak na ako. Nakapag-aral naman tayo pareho ng 2 taon sa vocational, pero nga pa rin. Simangot pang sabi ng kanyang kaibigan. Napailing na lamang siya. Wala naman siyang masasabi sa mga rants nito at pareho lang naman kasi sila na hikahos kahit mag-isa na lang sa buhay. Siya ay literal ng mag-isa. Nagising na lang siya sa isang ampunan noong siya ay 19 na taong gulang. Nag-istokwa siya sa ampunan na padpad ng Maynila. Namuhay siyang mag-isa. Nakilala niya si Jing sa amo niyang incheck sa Divisoria. Pareho lang silang umalis doon pagkalipas ng 5 taon na paninilbihan nila ng dahil lang sa manyak na jowa ng incheck. Minanyak siya. Tinulungan siya ni G. Ayun, syempre, mas kinampihan ni incheck ang jowa niya dahil sino ba naman sila sa buhay nito. Napapalitan naman sila dahil tindera lang sila nito. Samantalang ang jowa nito ay bigla na lang sumulpot at bigay ng inaakala nitong langit. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Sabi ni Loisa na lang. Kung mawawalan pa kasi siya ng pag-asa, ay saan pa sila pupulutin ng magkaibigan? Diyos ko naman, iyon na lang ang kakapitan niya at patuloy na kinakapitan sa inaraw-araw. Awa naman ng Diyos ay nakakasurvive siya. Sila. Mukhang nakalimutan iyon ni G. Kasama niya naman kasi ito sa iisang bahay. May ipon pa sila kahit paano, hindi sila pababayaan ng Diyos. Naniniwala siya. Ako, konti na lang ang pag-asa, sa totoo lang. Hindi na siya kumibo. Gusto niyang isipin na talagang maiksi lang ang pasensya ng kaibigan niyang ito, kaya ganoon na lang kung makapagsalita ito. Dumukwang si Jing at may binulong sa kanya. Kasi may pakiramdam akong uuwi tayo nang wala na ang mga cellphone natin, Loisa. Ha? Huwag kang magpahalata. Yung kumakain na babae at lalaki sa likuran mo, yung blonde na babae, kanina ko pa yan, nakikita nakasunod sa atin. Doon pa lang sa Binundo, sis. Hanggang dito ba naman? Hindi ko malingon ang tinutukoy ni G. Dahil sumenya siya, napasulyap-sulyap sa amin ang mga taong tinutukoy niya. Baka naman tamang hinala ka lang. Hindi naman kasi mamahalin ang mga gamit namin na cellphone. Hindi, Loisa. Maniwala ka. Sinusundan nila tayo. Hindi ko alam kung bakit. Mukha pa naman silang may pera. Ang sarap nga ng kinakain nila ngayon kaysa sa atin. Kita mo, gaga talaga ang kaibigan niyang ito. Daig pa ang nagda-drugs. Kung masarap ang pagkain ng mga taong tinutukoy nito ay baka nagkataon lang na nakasabay nila ang mga iyon. Nakita ko rin sila sa lugar natin nung nakaraang araw, Loisa. Sigurado ako. Sila yung nagmemerienda sa tindahan ni Aling Tasing. Bulong pa ni Jing sa kanya. Seryoso ba to? Kung naroon nga sa lugar nila ang mga taong iyon, ay mapaparaning din siya kung nagkataon. Iisipin niya na nga na sila ang pakay ng mga iyon. Pasemple akong lumingon, nagulat ako dahil tama nga si Jing. Mukhang mga bigatin ang tinutukoy niyang mga tao. Huwag kang papahalata na alam na natin, Loisa. Mamaya maghiwalay tayo ng way. Ah, bakit? Hindi niya alam pero parang bigla siyang kinabahan kung maghihiwalay pa sila. Para malaman natin kung sino sa ating dalawa ang target nila. Saka para mailigaw natin sila. Kung dalawa tayo hanggang mamaya, sigurado, mas mapapadali lang ang trabaho nila sa ating dalawa. Ganun ba yun? Dati yata sindikato ang kaibigan niya, kaya maraming alam Ito yata ang pakay ng 2 taong iyon. Itutumba na ito kasi marami nang alam. Charot. Sige. Napilitan niyang sang-ayon na lamang. Nang matapos silang kumain, ay nagkasundo silang magkaibigan na parehong mag-CR. Kung susundan sila ng babae, ay maghihiwalay na sila doon pa lamang sa banyo. Ngunit nakapangobeta na siya at lahat ay hindi naman sumunod ang babaeng blonde ang buhok sa kanya.
Hinanap tuloy ito ng mga mata niya nang makalabas siya ng banyo. Ete-text na lang niya si Jing na wala naman, hindi sila sinundan. Ako bang hinahanap mo? Hindi man nerbiyosang tao si Loisa ay nagulantang siya sa babaeng blonde na kanina lang ay hinahanap nga niya. Sa po ang sariling dibdib, tinugon niya ang babae at inirapan. Miss, bakit ba nanggugulat ka dyan? Dapat niyang idagdag na ang ganda ng babaeng kaharap. Ngayon siya nahiya na pag-isipan ito ng mangunguha ng cellphone pero hindi ba at sabi nga, ay looks can be deceiving. Sinusundan ka talaga namin. Natagalan kaming lumapit sa iyo dahil siniguro pa namin kung ikaw talaga ang pakay naming tao. Ah, bakit? Hindi kita kilala, miss. Hindi mo ako kilala pero hindi na yun ang mahalaga ngayon. Kailangan mo ng trabaho, hindi ba? Hindi pa man nakakapagsalita si Loisa ay kaagad nang inabutan siya ng babae ng isang papel. Wala sa sariling tinanggap niya iyon. Aalokin kitang maging nani ng isang batang babae, 9 na taong gulang. Hindi na alagain pero medyo spoiled. Trabaho? Sinusundan-sundan mo ko para lang sa trabaho? Hindi makapaniwalang tanong niya sa babae. Malalaman mo ang lahat ng sagot sa mga tanong mo kapag naroon ka na. See you there. Iyon lang at iniwan na siya nitong nagtataka roon. Nang maalala niyang sipatin ng papel ay nakita niyang may complete address na nakasulat doon at mobile phone number. May pangalan din ng kung sinong nagmamay-ari ng numero na iyon. Business card. Naroon din ang kapirasong sticker na nagsasaad na nangangailangan ng nani ang isang lalaking nagngangalang Xander Real, CEO of Real Corporation. Sa lahat ng nakasulat doon ay sasahod siya mas na tuon. Masyadong malaki para sa isang bata na aalagaan at para sa minimum na 8 oras araw-araw. Stay in, pero 8 hours lang. Daig pa ng trabaho na iyon ang isang call center agent na kulang pa parati sa tulog at kailangan mag-overtime. Pinapasabi ni Sir Sander na tanggap ka na. Anon siya ng babaeng nakaharap ni Loisa sa malaking bahay na iyon na matatagpuan sa pusod ng Quezon City. Nako, talaga po, salamat naman. Bulalas niya. Napagsalikop niya pa ang mga pala dahil talagang kailangan na niya ng trabaho at mauubusan na siya kung hindi. Nabasa niya ang lahat ng mga pinasa mo sa akin ngayon. Sa inyong dalawa ng babae kanina ay ikaw ang napili niya. Nakangiti pang dagdag ng babae. May edad na ang kanyang kaharap pero magiliw. Natuwa nga siya nang mapagtanto niyang mabait ito at hindi katulad sa mga napapanood niya sa TV program at pelikula na may maldita na agad sa trabaho. Well, alam niyang may kontrabida naman. Pero at least, hindi si Miss Suzette. Iyon daw ang itawag niya rito, na nagpakilalang head ng mga maid sa malaking bahay na iyon. Nabanggit na rin ito na ang bahay na iyon ay may 10 maids. Hindi na siya nagtataka. Malawak naman kasi talaga ang bahay na iyon. Saka hindi lang kasi iyon bahay na tinitirhan lang ng magiging boss niya at ng anak nito. May katabi kasing private resort ang lupa na baka pag-aari rin ni Xander Real. Halika, ihahatid na kita sa magiging alaga mong si Zaina. Tipid nang initian niya si Miss Suzette. Sa kanya ito pinatiuna na sa paglalakad. Kanina niya pa inililibot ang tingin niya sa paligid. Hindi na niya nakuhang mamangha sa ganda ng bahay dahil sa sahod pa lamang na offer ng magiging amo niya ay alam naman na niyang maganda ang bahay nito. Kumbaga inasahan na niyang maganda at magara ang darat na bahay kaya bawas na ang pagkamangha niya roon kahit paano. Ang hinahanap ng mga mata niya ay ang babaeng blonde na siyang rason kung bakit siya naroon ngayon. Ngunit wala ito. Hindi naman niya maitanong kay Miss Suzette kung nasaan ito at nakalimutan niya ring itanong sa babaeng blonde ang pangalan nito. Nakatulog pala si Zaina. Kung sabagay na uubos naman ang oras niya sa loob ng kwarto niya kapag walang pasok sa eskwela. Ani ni Miss Suzette. Tahimik silang pumasok sa kwarto ng bata. Naroon nga ang aalagaan niya. Mahimbing na natutulog sa kamang natitiyak niyang kay lambot. Napakagandang bata, maamo ang mukha, mukhang anghel. Sinilip lang naman nila ito. Kailangan nilang lumabas upang hindi nila maistorbo ang tulog na bagets. Wala ka namang ibang magiging gawain dito kung hindi ang bantayan mo si Zaina. Minsan kasi may mga bagay siyang ginagawa na nagagalit si Sir Sander. Since walang gumagabay sa kanya, walang nakakita na alam na pala niya. Nagugulat na lang kami. Kumunot ang mga kilay niya. Tulad ng ano, pwede ko bang malaman? Tulad ng mga kalokohan sa internet. Yung coke na malaki, pinasabog sa tabi ng pool, hayon. Buong pool ang nilinis namin kung kailan kapapalit lang ng tubig.
Hindi niya napigilan na matawa. May pagkapilya. Oo, pero mabait naman na bata yan. Nasaan ang mami niya? Natigil sa paglalakad si Mesoset. Mariin siyang tinitigan. Huwag ka nga palang magbabanggit o magtatanong sa kanya ng tungkol sa mami niya. Wala kasing nakakaalam sa amin, kahit siya mismong anak ni Sir Xander, kung nasan ang kanyang ina. Basta lumaki siya ng 9 na taon na wala. At wala rin yatang balak mag-asawa si Sir Xander kahit ang babae na ang lumalapit dito. Hindi ko rin alam ang sagot sa mga katanungan na yan. Lihim na lang na pinagkibit iyon ni Loisa ng mga balikan. At least, kahit walang alam sa kasagutan ay mukhang marites naman ang head ng maids. Bukod sa magiliw, pwede na ngang kasama sa trabaho talaga. Bongga. So, wala ka pang ginagawa hanggang ngayon sa bahay na yan pero pumapatak na ang metro mo. Taray mo naman, sis. Natawa si Loisa sa sinampit ng kaibigan niyang si G. Nakapasok na rin naman ito ng trabaho sa siomai. Dalawa sana sila, mas pinili na lang niya ang pagiging nani at bukod sa dihamak na mas malaki ang sahod, 9 na taon naman na ang aalagaan niya. Hindi na siya masyadong mahihirapan mag-alaga. Tulog pa kasi ang bata. Kung matutulog pala ng 8 hours, yan ang oras ng trabaho mo, ay bongga ka. Sana all naman. Ani pa nito sa kanya. Tinawanan lang niya ulit iyon. Siya, sige na, bye na. Saka na lang tayo mag-uusap ulit. Nagpaalam na siya sa kaibigan dahil naramdaman na niyang tila nagising na ang kanyang alaga. Habang tulog kasi si Zaina at naroon siya sa waiting area ng kwarto nito gaya ng instruction sa kanya ni Miss Suzette. Tumayo siya, pinagpagan ng damit at tumikhim siya sa mahinang paraan. Magpapakilala kasi siya sa bata, iyon ay bilin din sa kanya ng head ng mga maids doon. Dahan-dahan na kumilos si Loisa papunta sa kwarto ng kanyang magiging alaga. Nang maringgan niya na sa mas malinaw na kaluskos ang banda roon ay nakakasiguro na siyang gising na nga ito. Magdahan-dahan na muna siya upang hindi ito mabigla na may bagong mukha na naroon. Ala, bakit naka-off ang ilaw? Mahinang tanong ni Loisa sa sarili. Kanina lang kasi iniwan niyang nakabukas ang isang ilaw na nasa kwarto ni Zaina. Bilin din ni Miss Suzette iyon. Ayaw raw ng bata ng walang ilaw sa tuwing nagigising ito. Siguro ay ang bata rin ang nag-off niyon. Nagbanyo siguro. Doon naman ang punta ng mga kakagising lang. Tinuloy lang ng dalaga ang mahinang paglalakad. Inabala niya saglit ang sarili sa pagkakabisa sa utak niya ng sasabihin o approach sa magiging alaga. Nakakapagtaka lang na bigla siyang dinunggol ng kaba. Ang kaba na iyon ay nagtuloy ng matisod pa siya sa kung saan. Ay! Hindi na naawat na bulalas niya. Sigurado kasi niyang lalagapak ang mukha niya sa sahig kahit hindi pa niya kabisado ang kanyang nilalakaran. Oops! Anang kung sino. Ang inasahan niyang paglagapak sa sahig ay hindi naganap dahil may matigas na braso ang pumulupot sa kanya at umalalay bago pa siya humalik sa sahig. Mga mata nilang magkatitigan ng isang magandang lalaki ang sumunod na umagaw sa buong atensyon ni Luisa. What the heck, Daddy? Pareho silang nauntag na lalaki mula sa pasumandaling pagkatigagal sa isa't isa nang biglang magsalita ang batang si Zaina sa matinis na boses. Napayuko na lang si Loisa sa pagkapahiya pagdaka. Nakakahiya. Nalunod ka na sa mga mata niya kanina, Eloisa. Pagsaway niya sa sarili. Hinarap niya ang dalawa pagkalipas ng ilang segundo. Wala naman siyang dapat na ikahiya. Ako nga po pala si Loisa. Ang natanggap niyo pong nani kanina lang. Nagpasalamat na lang siya sa lahat ng santo nang hindi siya pumiyo. Pagkaturan niya ng mga salitang iyon. 1 week nang nasa kanila bilang nani ng kaniyang anak si Loisa pero hindi pa rin makontak ni Xander ang kapatid niyang si Zarina. Gising ka ng ganitong oras and yet hindi pa rin kita makontak, Zarina. Mahina ang wika niya sa mobile phone niya ang nasa CP holder sa dashboard niya. Inis na lang na nagkansela siya ng tawag. Napo-frustrate na siya sa dami ng mga katanungan na naglalaro sa isipan niya na alam niyang eto lang ang tanging makakasagot dahil eto ang nagdala sa bahay niya ng dalaga. Pero bakit ba niya masyadong ine-interes ang kanyang sarili tungkol doon? Gayong umuwi nga siya ng late para maiwasan ang nani ni Zaina. Kailangan niya itong iwasan dahil binabaliw na siya nito. Binabaliw siya ng isipin na ni hindi man lang ba siya maalala ng babae.
At ano ang plano ng kapatid niya sa pagdala nito kay Loisa sa buhay nilang mag-ama? Good morning, Sir Sander. Pukaw sa kanya ng guard niya. Malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan niya bago siya tuluyan na bumaba na sa kotse niya. Magandang umaga rin. Nakita niyang sarado na ang ilaw sa kwarto ng kanyang anak. Hindi man niya naisin na malipat ang mga mata niya sa kwartong inuukupa ni Loisa, otomatiko naman siyang napasulyap doon. Shit! Ipinilig niya ang sariling ulo. Kailangan niya ng malamig na tubig at nang magising naman kahit paano ang inaagyo na niya yatang utak. Pero ang malamig na tubig ba ay may maitutulong sa kanya gayong buong sistema na niya ang nag-iinit. Sa nadatnan niyang nakatuwad sa pintuan ng fridge niya. Ay Diyos ko, mas nasuot sa dulo. Impit na wika ni Loisa. Pilit na may kung anong iniabot sa loob ng fridge. Tumikhim si Xander. Ano ang nangyari? Ay, butiking san. Santisima. Nagulat ang babae. Legit yun. Sa pupa nga nito ang sariling dibdib na. Marahas na napaalunok siya nang mapagtanto niyang kung nakakapag-init na ang kanyang kuyukot ng babaeng kaharap ay mas kumulo yata ang dugo niya sa nakabalandrang dibdib nito nang makaayos na ito ng tayo. Sabay silang napatingin sa mga umbok na iyon. Naku, sorry Sir Sander. Hindi sana ako bababa rito. Ang akala ko kasi ay nasa taas na kayo. 2:00 na po kasi ng madaling araw. Wala kasi akong ref sa kwarto ko. Nilinis ko. Tarantang ani ni Loisa sa kanya. Tila ayaw nang huminga. Hindi rin malaman kung paanong tatakpan ang sarili dahil masyadong flaunt ang harapan nito sa pantulog na suot. Sa pagkakatanda ko ay nasabihan naman kita na huwag na akong tawagin na sir at huwag mo na akong ipupo at opo Loisa. Sir? Xander? Pagak siyang natawa, imbis na Xander ay Xander ang binanggit kasi ng babae. Nagpapalusot pa sa kanya. Alam mo nang labas na ang kaluluwa mo ngayon sa mga mata ko. Ayaw mo pang madaliin ang kilos. Larga na. Umakyat ka na at bumalik sa kwarto mo kung ayaw mong mapahamak ngayon dito mismo. Biro niya na lang dito. Pero imbis na magmamadali sa pag-alis si Loisa sa kanyang harap, ay napanganga pa ito na tila hindi makapaniwala sa biro niya. Mas natawa na lang si Xander. Mahinang pinitik niya ang may katangusan na ilong ng babae para matauhan ito sa pagkakatigagal. Wake up, miss. Hindi rin nakakatuwa ang labi mong yan. Crush mo ba ako? What? Crush? Ano sila, teenager? Sa mga nababasa ko kasi ay ayaw ng boss nila na tawagan silang sir at ayaw nilang magpapo at opo dahil crush nila ang bidang babae. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Xander. Sa pagkakataon kasi na iyon, ay hinayaan na ni Loisa ang dibdib nito. Baliwala na itong nakaharap sa kanya at inaakusahan siya. Gagamitan mo pa ako ng po eh. Magkaedad lang naman tayo. Saka, isisir mo pa ako. Hindi naman ako ang amo mo. Si Zay na yun. Inikutan siya ng mga mata ng babae. Ang corny naman. Pabiro niyang pinisal ang ilong nito. Sige na, tulog na. Baka, lamigin ka pa sa itsura mong yan. Nahulog yung singsing ko kasi sa ref. Napaamang siya. Si singsing? Oo, mahalaga yun sa akin. Ang singsing na yun lang ang tanging alaala sa akin ng mga taong hindi ko na maalala sa nakalipas. Napadiretso ng tayo si Xander. Tumalikod na siya. Sige, ako na ang bahalang humanap ng singsing na yun. Salamat na agad. Sige ha, tulog na ako. Kung makukuha mo ay pakiiwan na lang kay Misus at bukas. Bilin pa ni Loisa sa kanya. Kung lilingon lang sana siya, nakita niya sana kung paano nilingon pa siya ng babae ng maraming beses bago ito tuluyang iwanan siya sa kitchen area. Nagtataka kasi ito sa biglang pagbabago ng mood niya. Zaina, eto ang babaeng to ang tinatanong ko sa'yo ng isang araw pa. Excited na pinakita ni Loisa sa kanyang alaga ang photo album kung saan nakita niya ang babaeng blonde na nagdala sa kanya sa mag-ama. Kunot ang mga kilay na sinipat naman iyon agad ng bata. That's Tita Zarina, only sister ni Daddy. Why? Pasempling sabi nito sa kanya. May pagka-spoiled at brat si Zaina pero mabait naman. Magalang din kahit na hindi siya kailanman tinawag nito na Ate Loisa, na binilin dito ni Miss Suzette na itawag sa kanya nito. Wala naman. Namit ko na kasi siya dati sa mall. Nasaan siya? Hindi siya nagpupunta rito sa house niyo. Umiling ang bata. Minsan.
Nang pumwesto ang bata sa harap ng tokador nito at nagsuklay ng mahabang buhok, ay hindi na nakapagtanong si Loisa. Isa lang din kasi ang salitang nireply nito sa kanya kapag ganoon ito ay tamad na tamad itong makipag-usap na. Ah, ganun ba? Simpleng sabi na lang niya. Nagulat siya nang tumayo ang bata at kinuha muli sa kanya ang photo album. Kam, i-braid ko ang buhok mo. Ani sa kanya ni Zaina. Itinabi nito ang photo album at hinila siya papunta sa upuan na inalisan nito na nasa harap ng tokador. Napangiti naman siya. Minsan lang na ganoon ang kanyang alaga, walang topak. Aba, lulubusin na niya. Sige nga, marunong ka ba? Yes. Aba, masaya ang pagkakayes. Mukha ngang walang topak ang bata. Sige, hindi ako maglilikot. Galingan mo ang pag-braid ha. Pakikiride niya sa kagustuhan ng alaga. Gusto man niyang makita ulit si Zarina, saka na lang siguro siya magtatanong kay Miss Suzette. At least ngayon ay alam na niya ang pangalan ng babaeng may blonde na buhok. Tahimik na pinaglaruan ni Sanders sa kanyang mga daliri ang singsing na nakuha niya sa ref. Iyon na nga mismo ang singsing ni Loisa na kinuha niya dahil naihulog ng babae ng nakaraang gabi. Kumikinang ang singsing, ginto. Ang isa pang sigurado niya, singsing iyon na ginagamit ng mga taong nalalapit ng ikasal. In fact, may naka-engrave na mga pangalan sa loob ng singsing na iyon. Kanina niya pa iyon pinagmamasdan sa kalmadong paraan. Kaya nang tumunog ang intercom niya ay nagulat siya. What? Inis na bungad niya sa kanyang sekretarya. Nagbilin siya kasi rito na huwag siya munang istorbohin. Gusto lang niya sanang mapahinga ang utak niya habang kinokontak niya pa rin ang nag-iisang kapatid. Total din naman ay nagpapalipas na lang siya ng oras. Tapos na ang trabaho niya ngayon. Sir, I'm sorry to disturb you, but this is an emergency matter. Miss Suzette called. Sabi po niya ay umuwi na raw po kayo dahil hindi niyo siya nabilinan sa kung ano ang dapat niyang gawin kung sakaling may masamang mangyari sa nani ni Miss Zaina. Nani? May masamang nangyari? Unfortunately, yes, Sir Sander. Huwag kang malikot, Nani, okay? Natawa si Loisa. Ngayon lang siya in-address ng alaga niya as Nani pa ang itinawag nito. Diyos ko, pwede naman na mommy na lang, Char. Medyo mahigpit kasi ang pagkakabreed mo yata, be. Aniya sa bata. Sa totoo lang ay nararamdaman niya ang higpit talaga ng braid na ginawa nito sa kanya, kaya naglilikot na siya. Nani, may question ako sa'yo. Do you like my dad? Aha? Namilog ang mga mata niya. Bakit ganyan ang tanong mo sa akin? I saw you two sa pool last night. Nag-init yata ang mga pisngi niya kahit hindi na bagay sa edad niya dahil ang sinasabi ng bata ay ang insidente sa pool nang datnan niyang naroon sa Sander at napangangalang naman siya sa ganda ng katawan ng lalaki at sa umbok nito. Nag-usap lang naman kami ni daddy mo ah. Defensive niyang wika sa kanyang alaga. Nag-usap nga lang kayo. But the way you look at his eyes, to his body, oh gosh. Ganon tumingin ang mga nasa romance movie sa isa't isa eh. Romance movies? Grabe dad. Kung saan-saan na ang pinuntahan ng utak ng bata. Romance novels or movies is fine, but more on illusion lang naman yun para malibang ang mga nanonood o nagbabasa. Huwag mong gawing basihan yun lalo na kung ikaw na mismo ang pinag-uusapan. Paliwanag niya rito sa abot ng kanyang brain. Okay, pero si dad kasi, malagkit din na nakatingin sa'yo sa tingin ko. That night ay na-feel niyo ang butterfly sa mga stomach niyo. Ano raw? Naku, may pa-butterfly na. Tumawa siya with hehe sound. Hindi ko alam ang sinasabi mo. The kid rolled her eyes. God, napaka-denial queen mo. Baby, stop that. That is considered as pagbabadmouth na rin. Hindi yan magugustuhan ng daddy mo kapag narinig o nalaman na nagsasalita ka ng ganyan. Malumanay niyang saway rito. Tinignan siya ng bata sa salamin. Maganda talaga si Zaina, may malalim at nangungusap na mga mata. Parang pamilyar nga sa kanya ang mga mata at ngiti ng kanyang alaga. Hindi lang niya ma-recall kung saan at kailan niya iyon nakita. Okay, sige. Last ko na pagbabadmouth yun sa'yo. That's good to hear, be. Hindi ka rin naman kasi magugustuhan ni dad. I just want you to asa. Ay, ang maldita ng bata. Maana sa nanay pala minsan. Zaina,
Gusto ko rin na umasa kang makakalaya ka pa sa chair na yan without cutting your long black and silky hair. Napasinghap si Loisa. Nilibang lang siya ng alaga niya dahil hayun nga. Kitang-kita niya mula sa salamin kung paano sobra nitong binuhol ang buhok niya habang nakabraid iyon. Braided with chair ang peg. Zaina! Bye, Nani. Nakangising umatras ang bata kumawere nito sa kanya. By the way, my room is soundproof because sometimes, naman na nagpiplay ako ng instruments. Pucha. Totoo ang sinasabi ng alaga niya at hindi iyon nakakatuwang malaman ngayon. Zay, your daddy will yell at you when he... Okay lang. Sanay naman na ako mapagalitan ni daddy, ikaw rin. Masanay ka na rin sanang huwag mag-interfere sa buhay namin ni dad. Mas tamilog ang mga mata ni Loisa sa narinig. Bakit sinasabi sa kanya iyon ng alaga niya? Dahil ba sa nasaksihan itong harutan nila ng daddy nito sa pool? Hindi naman siya ang nangharot. Si Xander ang nauna. Si Xander ang parating nauunang mangharot sa kanya. Kahit anong iwas niya nga sa boss niya, ay likas yatang may mas higad ang lalaki at may pa-take care always pa sa kanya ito. Siyempre, tao lang siya. Kinikilig din naman siya. Zaina! Sigaw niya. Ngunit walang response ang mahusay niyang alaga. Iniwan na siya roon talaga. Hindi iyon pwede. Hindi pwedeng mawala sa kanyang paningin ang bata dahil iyon ang trabaho niya sa bahay na iyon. Kailangan niya makawala sa pagkakatali ng buhok niya sa upuan na iyon, ura mismo. Nagmulat ng mga mata si Loisa na pakunot doon siya nang maramdaman niyang sumigid ang kirot sa kanyang ulo. Makirot pero kaya naman niyang tiisin. Napaungol siyang bumangon nang mahawakan niya ang sariling ulo ay may benda iyon. Nauuhaw ka ba? Do you need anything? Bumukas ang mga mata niya sa gulat. Xander. Nang sugurin siya ng yakap na lalaki ay napapikit siya ng mariin. Xander, I'm sorry. Shh, ang lahat ng iyon ay tapos na. Tumahan ka na, baka makasama pa yan sa'yo. Pag-alo naman sa kanya nito. Naalala na niya ang lahat. Nang dumating si Xander sa kwarto ng anak nila ay nasa sahig na siya. Duguan na ang ulo niya dahil nagkamali siya ng tansya sa paggala sa kanyang sarili sa upuan na pinagtalian sa kanya ni Zaina. Mag-ama niya sina Xander at Zaina. Kanyang mag-ama na tinakasan niya noon dahil sa pride niya. Nobyo niya si Xander, binigay niya ang sarili rito bago ang gabing ipinakilala siya ng sarili niyang mga magulang noon sa lalaki na katakda niyang pakasalan, na si Xander din pala. Kasagsagan ng bagyo, hindi siya nakinig. Nakipagsapalaran siya pa Maynila, sa barko pa lang ay naaksidente na siyang rason ng pagkawala ng kanyang memorya. Si Zarina ang nakakita sa iyo dahil hindi kita hinanap, Eloisa. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo. Naging ma-pride rin ako. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo noon. Hindi kita inunawa dahil ang nasa isipan ko ay ako pa rin naman ang nobyo mo at pakakasalan. Walang problema roon. Ni hindi ko naisip ang sakit sa'yo bilang nag-iisang anak na nagawang ipagkanuno sa iba ng mga magulang. Bahagyang yumuko si Xander, kinuha ang mga palad niya at hinalikan iyon ng maraming beses. Masaya ako na nakabalik ka. Marami pa akong pagkukulang na punan. Pero pangako, gagawin ko ang lahat para mahalin ako ni Zaina. Mahal ka ng anak natin. She hates herself for loving you. She said sorry after nang nagawa niya pero kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Umiling siya. Huwag mong pahirapan ang anak natin. Kasalanan ko rin. Lumaki siyang walang nanay na gumagabay. Pumiyok niyang sabi. Bago siya nawala ng malay ay narinig niya si Zaina na sinisigaw sa daddy nito na galit ito sa kanya. Alam na mag-ama na siya ang nanay ni Zaina. Naasawa siya ni Xander. Alam ng lahat sa mansyon ng huli. Talaga lang dinala siya roon ni Zarina upang siya mismo sa sarili ang makakatuklas at makakaalala ng lahat-lahat. Malaki ang puso ni Xander na napatawad siya at muling minahal. Naramdaman niya iyon bilang nani ng anak nila. Pero alam niyang hindi roon natatapos ang lahat. Ang bawat gawin ay may konsekwensya at heto siya. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon na itama ang mga kamalian na nagawa. Alam niyang hindi magiging madali pero kakayanin niya para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. I love you, wife. Masuyong sambit ni Xander sa kanya. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita. Pareho nilang sabik na pinaghugpong ang kanilang mga uhaw sa isa't isa ng mga labi. Nang gumawi ang labi ni Xander sa kanyang lieg ay nagpaubaya siya.
Nakakadarang ang init ng mga halik, ang init ng dila ng kanyang asawa na kasalukuyang rumorolyo na sa kanyang balat. I missed you. Anas niya, mas naglambitan siya sa bewang ni Xander. Sinubukan niyang mahiga upang makaibabaw ito sa kanya. Nang maramdaman niya ang bigat ng asawa sa kanyang ibabaw, nang maramdaman niya ang tigas ng buong katawan nito, ay para na siyang maloloka sa panginginig ng kanyang kalamnan. God, I missed you more, wife. Mahigop nilang muling hinalikan ang bawat isa. Hindi niya sure kung bukas ang pinto ng ward niya, pero bahala na. Kung kapaan lang naman ay makakasurvive sila. Noon pa ay sanay na sila ni Xander sa patagong ganoon dahil pareho nilang nakahiligan ang gawain na iyon noon with Trim. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing binigay niya ang bataan kay Xander sa ilalim ng bilog na buwan sa probinsya nila noon sa Bataan. Hamog lang ang saksi kasama ng buwan at mga dahon, pati ang mabinging hangin noon kung may mga mata iyon. Nang gabing iyon nila nabuo ang anak nilang si Zaina. What kadiri heck is this, daddy? Otomatiko ang paghihiwalay nila ni Xander. Inestorbo na naman sila ng matinis na boses ni Zaina. Yak, ang kadiri niyo. Loisa rolled her eyes. Loving someone is not kadiri. Come here, I want to kiss you too. Aniya sa anak. Nang walang pagdadalawang isip na lumapit ito ay nagkangitian sila ni Xander. I'm sorry, Mom. I've been a bad girl. Buti alam mo, no? But hey, cheer up, because I love you no matter what. And I love you too. Nang humagulgol ang baget sa mga palad nito ay malakas silang natawa ng mag-asawa. Ngayon pa lamang ay kita na kung kanino sa kanila ni Xander ito nagmana. Ayan na, natupad na ang wish mo. My nanny, you are now my mommy na. Mas lumakas ang tawanan nilang mag-asawa sa sinabi ng kanilang